Samantala, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng ligaw na bala. May-report si Julius Disamboron. Julius, magandang umaga. Nadagdagan na naman ba yung tala ng mga nabibiktima ng ligaw na bala? Okay, babalikan natin ang report na yan ni Julius Disamboron. Samantala, di pa rin matatawaran ang kabayanihan ng mga Pilipino. Ito ang patuloy na ipinapakita ng buhay na lahi ng mga bayani sa pagkatao ni Attorney William Zamora Tecson. Ano ang kanyang buhay at leksyon sa kasalukuyan? Para sa detalye, balita mo kami, Emil Carion. Sa postura pa lang ni Attorney William Zamora Tecson, larawan siya ng isang buhay na bayani. Ito ang mararamdaman kaagad. Si Attorney Tecson ay isang buhay na testigo sa panahon ng pananakop ng mga Hapones pinanganak taong 1921, ika-30 araw ng Abril. Sa ngayon, aktibo pa rin ang kanyang memorya, mga litrato ng nakaraan na nananatiling buhay sa kanyang alaala. Karanasan ng William, 11 taong gulang nang sinakop ng Hapones ang Pilipinas. Fortunately, yung bahay namin naging general headquarters ng Japanese generals. Yun. Kaya kasama namin yung mga Hapon pero hindi naman kami iniintindi. Mga baby lang kami. Ang parents ko, pinapabayaan akong sumama daw sa mga Hapon. Yung mga Hapon, pag nalasing, alam mo, pinapatay yung mga boy, yung mga kwan. Ako, buenas ako, hindi nila alam bakit ako hindi sinaktan. Naglalaro lang ang batang William habang ang buong bansa ay giyera ang kinakaharap. Ang iba'y naghihirap pero di niya ito halos iniinda, maliban sa mga iniuutos ng mga banyagang mananakop sa kanya. Serbisyo sa mga Hapones, serbisyo din sa mga hukbong Pilipino, pero mas may timbang para sa kanya ang mga kababayan. Umalis ng mga Japanese, dadating na Amerikano. Pagdating ng Amerikano, nagugulat ako sa kanila, nalalaman nila. Your house, one of the most famous tinataga. Oh. Hindi, ito yung kutsilyo, yung ako nakatira doon sa mga Japanese houses. Nakapunta ako. Kita ko, alimbawa, papakunin nila ako ng baril, papakunin nila ako ng whatever, no? Ako naman, naglalaro lang. Hindi ko naman nalala, pero dangerous pala yung ginagawa ko. Naging abogado at ng ibang bansa matapos ang giyera si Ginoong Tecson. Inabot ang pangarap na maging isang abogadong de Campanilla, pero ang nagmarka sa kanya ang mga panahong ibinuwis ang buhay para sa mga lumalaban para makahulagpos ang bansa sa mga dayuhan. Mensahe sa mga kabataan ang kanyang buhay. Mananatili pa rin ang ningas ng kabayanihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.